na. And let us turn and open our Bible in the Hebrew, in the First Peter. First Peter. Basahin nito yung unang chapter. First Peter. Beginning verse 1, verse 25. So we will be tackling 5 chapters today. So beginning verse 1, go. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctification of the Spirit, and obedience to the sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, for an inheritance incorruptible and undefiled in the feeding of the wind, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith and salvation, ready to be revealed in the last time. Praying you greatly rejoice, for now, for a season, if need be, ye are in evidence through the manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than gold, that perisheth, through it be tried with fire, might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Whom having not seen you love, in whom do never see you none, yet believing you rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that is soon to come unto you, searching for the wonder of trying the Spirit of Christ, which was in them that seemed divine. Then it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us did they minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you, and the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Wherefore gird up the loins of your mind and be sober, and hope to the end for the grace that is brought unto you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. And if you call the Father without respect of persons, judge it according to everyone's work, pass the time of your sojourning here in fear. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, silver and gold from your vain conversation, but with the precious blood of Jesus as the Lamb, without blemish and without spot, who verily was ordained before the foundation of the world, but was manifested in these last times for you, who by him to believe in God that raised him up from the dead, and gave you glory that your faith and hope might be in God. Saying you have purified your souls from being the truth through the Spirit, and one with blood of the brethren, see that you are not one with another with a pure heart fervently, being born again of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. For all flesh is grass, and all the glory of man is the flower of grass. For the grass remaineth the flower thereof falleth away, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. So niapit is di mapatayawan. At tugaw kayo. Yaman kami, presensya, kita na men na kanayon ng umay. Kita parang masukas tayo, kita na kids. And we look forward na ngayon ito yung continuous ministry. So we're inviting visitors in our church. So gagawin din kapsa, nagkakaroon pa lang ititay mga holiness. Apa yung very important iti holiness, but isuday ito iti sumbatan tayo na kapag iti na ito yung text ko tayo.
ijay gospel kat nainformaran tayo nga da iti 12 na disipulo ni Kristo. And among the ito na disipulo nakakada iti 3 na very closest kinyan. They're called as, sometimes they're called as God's favorite or Christ's favorite. Doon may bagay, they belong to the inner circle. So, tayo makita nga, may sa kadagikada katawan sa bali no saan nga ni James. There are 2 James in the Bible. But the thing nga James, kat iso na iti half-brother ni Iso Cristo, was very hesitant. Ini rubian ni Cristo nga kasaba, but later on, hindi nakuha ni Iso Cristo at nakita na nga paisugayan na hindi pagpagan ni manunggat. So from that moment on, describe ko kada kayo about the epistles na, the epistle of James, nakasano nga ipakita ni James iti pamati na about ni Tiarap. And when he died, he learned out that his life was a life of prayer. In malyo iti sakana hanga gapo iti rayuma ng gapo iti kapaparinto ng nagkararag niya ako Diyos. Basta na may describe ni James. And then the other one is called John. Iti mismo nga Gospel of John. Na-mention ni John na 5 times he was called the beloved. The beloved apostle. Nung si John na ito ikat at dati kapsat naman tayo na agnaga ni James. And they were called as the sons of thunder or the sons of CBD. So ni Amada at ni CBD, inadat at ni Salome. Lagi diyo kay Matthew chapter 20, na tayo kinanang na bitmawad kini Jesus. Na numabalbalit at ito na natuwa ng anak na tagtugaw da, ijay kandidik ng kanawan ni Jesus, ijay pagarian iti ako. Makikita niya ang istorya? It was their mother who asked that, Salome. But in Mark chapter 10, dito yung lang at James and John, kat ginawat naman lang kinihapo Diyos, not only nga the mother dapat nag-request, isuda mismo tinag-request. Kat sinumbatan ni Jesus isuda, nakula na dyan, nung kaya yung mainuman dito yung cup that I'm going to drink. Kat mabalik siguro, but it's not for me to decide. Doon sinong dito, makadal ka nagtugaw, yay, makanigit yung makanaw. Kuna ni Jesus. Do you recall these passages in the scripture? Do you recall it? And they were called the sons of thunder or the sons of Zebedee. And that brother is none other than one of the brother is John, the one who wrote the book of Revelation. And the third person among these 3 favorites or the inner circle of Christ is none other than Peter. Peter is the most rebuked. We can recall the goodness that was spoken of about Peter. But I want you to take notice the negative side ni Peter. Among all the apostles and disciples of Christ, he is the most rebuked by Christ himself. Isu na itikanayon nga mautan, isu na itikanayon nga makuliktar. Ang panaya because his mouth is faster than his mind. See? Alay nga so, dadaw iti ang panunod, makasano nga di bagana katwa, but even though he belonged to the inner circle, he was the only apostle who confessed that Jesus is the Messiah. So ako na ni Jesus, sino kaya? Hindi ka, di pa lang punada kinyan, di ba? Punada katagin kita, disipulon, ano di mag-ibaga, sikat the incarnation in John the Baptist. Sikat agay propeta, sikat is the great teacher. Nung tinbakder ni Peter kat kunana, thou art the Christ, the Son of the living God. Alam niyo, pag nami-mention yung Christ, thou art the Savior that will save us from our sin. Napakatindi po at nanggaling po yan sa bunganga ni Peter. Yet he is the only apostle to deny Christ 3 times.
This is Peter who wrote this epistle. And the only apostle rebuked by Jesus and called him Satan. Get thee behind me, Satan. Ngayon, kagayon kapsat, let us ponder upon Peter's epistle to the believers outside Israel, outside Jerusalem. So nga ito, iti pangalahan kayo, iti mensahe, iti sermon kata, nagsapa. Binasa pa dito chapter 1 ng iti composition na ito, the whole chapter, ay the whole book rather. Sige. Makita tayo ito, iti kunanay dyan, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust and in your ignorance. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, be holy, for I am holy. So at that time, the tema is holiness, and I'd like to entitle this message, The Mind of Holiness. The Mind of Holiness. Tigsa ang lakas ng holiness. Ano ba ang nagagawa ng holiness sa ating buhay? Sabi ko rito, Peter went early on this letter as he encouraged his believers to be strong and remain steadfast on the faith. Kasi po, andyan na yung persecution. Among his wisdom of encouragement is the necessity of holiness is spoken of in verse 15 and 16. Bakit po importante at kailangan ng holiness sa buhay ng isang mananampalataya? Kaya itong mga katanungan ay ating pong sasagutin ngayon. Why such holiness is demanded among us? Bakit kailangan ang holiness? Mayroon po mga illustrations dito na ating gagamitin para maintindihan natin ito. Una-una po ay kung ikaw ay may sakit. Kung tayo po'y nagkakasakit, we often hear people say to us, papigsa ka. Kung nadakada tayo, mangang ka. Tapos makarecover ka. No adda ka sa ospital, inumon kaya angas mo, tapos sumaya at itirik nam. No abay may pagbagada dito, why? Because health is necessary. Kailangan natin yung kalusugan para manatili at magkaroon tayo ng kalakasan. Ganyan din po yung holiness. Kailangan yan sa buhay natin. Bakit? Para magkaroon ka ng kalakasan bilang sa pananampalataya. So, as health is necessary, so is holiness. Another illustration sa ating mga anak. As parents, we strongly tell our children to study hard, to give their best. Awan iti ama, nga dahil gusto nga kapanunutan na han nga bagbagaan kaya anak na mag-eskwila na nasaysayahan na mag-eskwila. Kat habang dumaktakil, dagiti kang uping ibagbaga tayo pinyada at mature ka, dapat tumaragi ka, dapat agagat ka, abaya, gapo, taada itinamnamamikin ka. Meaning, we have hope on you. Dakal kita rigagay mikin sika. And malagit ko manan, di may isang great motivational speaker. How I wish, dito ko matidumdumgan yung mayang people, if you want to become a good speaker or preacher, kat kula na piman dito, may isang teacher, di may isang estudyante to encourage him, you know, tumakter ka. You know, Mr. Hero Jr., I see something in you, but I do not know it yet. But something in you, I see hope in you. Only to find out that later on, diyan ay estudyante, gaputa tinignan na dyan bagan ni teacher na, tugo ka.
ket nagbalin isuna nga nabaligi nga professional. And as he delivered also his message to the students, he encouraged the student, I see something in you, but I do not know what it is. But I see hope in your life. No apay nga may bagbaga, hindi hope. Akasapulan deta, hindi tunggalmay sa kadatan. Saan tayo lang ay bagat, anak tayo, but even ibagat tayo, hindi pagbagi tayo mismo. No apay nga pilitan tayo mabiyag, no apay nga kaya tayo mamatago, kaya tayo. Na makita na dito ng pamilya because we see a hope that there is a better life after this day to day. Amen? Kung mayari deta, hindi hopeless. As we look for a better hope, as we hope for a better tomorrow, so is holiness necessary in life of every individual. Another illustration. So, andyan po yung health, andyan po yung hope. Ano pa ba yung pangatlong illustration natin? Para sa isang tao, isang bata, isang lalaki, o isang nilalang na sinasabi niya na siya may pananampalataya. Isa siyang believer but living under bad company. Nabubuhay sa bisyo. Nabubuhay sa backsliding life. Alam niyo dito, maybe I can name some of you living in backsliding life. Because I see your behavior. But there is a greater side of backsliding that we cannot see. Only God knew. And if you're honest today, sana itong pangatlong illustration ay para sa iyo. Sasabihin natin sa taong ito, stop joining and fellowshipping with these people. Stop going after bad company. Your life will be ruined. Sasabihin natin, di po ba? Sasabihin natin sa mga anak natin, sa kapatid natin, sa kaibigan natin, sa kapamilya natin. Sasabihin natin sa kanila, magbago ka na, reform and become responsible. Bakit po ba? Because you are God's host. We house and we host God's Spirit in our life. The Bible calls us as the temple of God. Tayo po ay templo ng banal na Espiritu nung tayo po ay sumampalataya. Kaya po very necessary na makita sana sa atin ang magandang asal at magandang ugali. Tama po ba? Ang magandang testimony, bakit? Because we host God's name. Sana po yung tatlong ito, kalusugan, at ang hope, at ang pagiging host, ay sapat ng ilustrasyon para makita natin ang kahalagahan ng holiness. Sabi ni Peter, doon din po sa verse 15 and 16, be holy. Yung admonition niya na be holy sa mga Kristiyano in the different far-flung places, he mentioned in verse 1. Doon po sa Pontus, doon po sa Galatia, doon po sa Cappadocia, doon po sa Asia, at doon po sa Bithynia. Sinabi niya ito, bakit po ba? Kasi naiintindihan ni Peter ang salita ng Diyos. Ang banal na salita ng Diyos ay naiintindihan ni Peter at ito ang kailangan ng ibahagi sa mga believers dito. At sabi niya dito, every command from God is serious and needs our utmost obedience. By the way, God's commands are not optional. They are necessary. So ang pamagat ng ating sermon this morning, the mind of holiness. And we are going to traverse the 5 chapters of this First Peter to better comprehend the concept and power of holiness. So let us go back in chapter 1 before we proceed to chapter 2. Sabi niya, andito yung word na elect. Makinig kayo dito. Kasi itong word na elect ay naging
maganda sana pero nakakasira na sa mga mananampalataya kasi ginagamit nila yung election dito para maging tamad at maging stagnant ang mga believers. Para hindi sila mag-minister sa Panginoon. Kasi ginamit lang nila itong verse na ito. Pero kung titingnan natin, ay sabi ko doon sa introduction ko na mensahe nung last Sunday, our election is not unto salvation but unto holiness. God save you so that you will live a holy life. Yun yung election natin, na lahat ng iniligtas ng Panginoon ay mabubuhay ng banal sa kanyang pagsamba sa Diyos. Ito yung ating election, hindi yung salvation. It is election unto holiness. Dapat maintindihan natin yan. So inulit niya yung benepisyo na magiging isang mananampalataya. Anong sabi niya dito? Andyan yung hope of resurrection. Amen. Yan nakasasarala yung ating pananampalataya. Andyan yung rejoicing in spite of temptations. O sabi ko nung mensahe natin, ang temptation po ay walang magagawa sa buhay natin kung hindi tayo mag-i-yield. Kung hindi tayo tatalunin ng temptation, walang silbi ang temptation. Pero nagiging powerful ang temptation. Why? Because we yield to it. Kung bakit we yield to temptation? Because we lack holiness, and holiness is not important in our life. Kaya maraming believers ngayon, pumapasok sa loob ng simbahan pero difficult. At babalik ulit sa kanilang bahay, babalik ulit sa kanilang ginagawa. Nabubuhay siya parang sa isipan niya isang pananampalataya, pero yung kanyang buhay-buhay ng isang walang pananampalataya. And it's very sad mga kaibigan because we are being destroyed by temptations. Winawarningan ito, ina-admonish yan ni Peter ang mga Kristiyano ito. Anong sabi niya? Sabi pa niya sa kanila, ang itindi ito, dalawang mensahe na buo ko dito eh. Gird up the loins of your mind. Be sober in hope to the end for the grace that is brought unto you at the revelation of Jesus Christ. So itong sinasabi niya, dapat patingkahin ninyo, palakasin ninyo ang inyong mga isipan. At maging sober sana kayo. Ano yung maging sober? Sane. Nasa tama kang pag-iisip. Walang pagdududa, walang alinlangan. Ikaw sinasabi ni Peter, ganun ba tayo sa ating mga decisions making, sa ating mga decision making? Sa mga choices natin, are we sober? So magsinig po kayo. At dahil italo lang ang puntos na kahit kung magigingay katayan, like there you have 20 minutes to share to you this morning. So muna, the mind of holiness is, if we are seeking, looking, and desiring, and striving for holiness. Makinig kayo. Ano ang nangyayari sa atin? In chapter 2, we will become partaker. Partaker, sabi po dito. At bago tayo maging partaker, kasi sabi niya eh, to whom coming as unto living stone disallowed the deed of men. Sabi kasi dito, magiging holy. Holy tayo sa Kanya. Because yung priesthood office ay ibinigay na ni Kristo at we have relationship kay Kristo. So ngayon, tingnan natin ngayon kung ano yung qualifications na magiging partaker. Sabi ko rito, chapter 2 gives us qualifications to be a partaker. Is for us to lay aside, sabi dito, lay aside all malice. Alam niyo yung mga malis? Yan yung mga malas. Mga malisyosong kaisipan, tanggalin mo. Yung mga haka-haka at di sigurado, tanggalin mo. Yung mga what-ifs. Ay, marami sa atin hindi nagiging partaker kasi mas naniniwala tayo sa what-if. What if pupunta ako madulas ako?
What if pupunta ako, kagatin ako ng aso? Meron pumunta dito, nagsinsos. Daday dyan. Nakikita na kami hanggang ng masinod ngayon. Di tayo dalan tayo. Yung damayo din niya, dapat ito yung masinod. Sigurado kami lang, pastor, maawan ti aso. Kanarigatan ti makagat. So, ano natin kahit mga sabon natin, gagayong kinakapsa. Hanggang kinyagad dyan, baka ngayon makagat kami. Akas may sana naman, di maikat ko nga dagitoy. Dagitoy baka-baka kaskadaan umang-umang. Amen? See? Sabi ko rito, liasay o malis, sabi dito sa verse 1. Pag titingnan niyo yung qualifications yan, itong mga malis na ito, mga bagay-bagay that hinders our growth. Pwede ba ako maging santo? Yes! Kasi huli yung tumawag sa iyo eh. Oh. Pagkatapos, pinipigilan natin ang ating sarili. Hindi natin magawa. Bakit po ba? Kasi malisyoso ang ating isipan. Nananalo yung carnality natin kisa sa spirituality. Ito yung mga malis. At anong bang sabi niya? All guide. Alam niyo yung guide? Oh. Any appearance ng pagkutya. Alam yung pagkutya, yung pangdilawan na ka na tayo. Panguyawan na ka na tayo. Banbanag na saan ka na saya at iwasan kayo umaamin. Amen? Hello? Saan kayo makikitugtugaw? Ititaw ang agininom. Takunan kayo makikita, uy, agininom dami. Amen? Saan kayo makikagkadwa? Ititaw ang siksagarilyo, tayo bagala, di mabalin kayo kada kayo, o hindi na idumaan nyo iti INC. Di po ba? And yet, sabi ng Bible dito, all guide. Saan ka nga makikagkadwa? Iti mali nga barakada. Tayo imbis nga alisa, bisuda, sikat nga alisa na. And yet, we see our young people. Kaya pinagalitan ko itong sinabi. Hindi at sikat kasi ito ay dangerous. Yun ba ang damit ng isang preacher? Na halos palda na nadahit lang dyan sito. Hindi dapat eh. Hang kayo madagyada, iskip dyan eskulaan. Sino na kayo nag-iskip dyan eskulaan? Sino na bibiro ko? Sino, Sandro? Dito din nakatatak dyan maribig eh. Sino dyan? Kallo kayo kano dyan? Ano tuloy, Sandro? The inner circle. Yung figurito ititawa. May baga-baga na gito'y da. Katkatawaan tayo, but we are doing it. And yet the Bible tells us, all guide mga bagay-bagay na nakakasira para ikaw ay maging kaaya-aya sa mata ng Panginoon. All hypocrisies at pampamarang. So naligat kang pamarang. If you are for Christ, then be for Christ. If you are for this church, then be for this church. You cannot step on any sides. Huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Amen? Hindi pwedeng marami kang pamilya. Dapat isa lang yung pamilya mo. At doon ka uuwi. At madami na kita, bijay mo ayawit. Saan mo ayawit yung barkada? Amen? Saan ka maturog iti sa baling ng balay? Lumaysa ka nga ama, maturog ka dyan balay. At dati anak mo, isuti pa kanan. Ang mga pakpakanan, dahil na barkada. And yet, we practice hypocrisy in life. Spiritually speaking, andyan yung prayer life natin, andyan yung Bible reading natin, andyan yung soul winning natin. Are we doing it? Or we are living in hypocrisy? Unless we strive and struggle to obtain holiness, then we become partakers of this. At ito ang hinihiling niya ng qualification. Not some, but all. All in vice. Dinaday ka na maapal, maapalan ka, padati. Actually siya, maragdag sa anak mo, padahil hindi ka kapsat, ang patakdiriti palay ka. Kung sabi ko mata, nagapu, hindi nasayal niya pag patakdiriti palay mo. Dahil
gulay, kinakapsat ito nga, kaya na kakarakil tibarayda nung nagapuy ni gulay. Kalkalgaan. Hindi at handa nga kahit na makurektan. So matap na makurektan na lang, kumana na lang dito yung church. Instead of becoming seeking and living a holy life. Nagpangit kaya yung kapsat, and then ang muda to dito pagtrabawan kayo, pintuda na din mo. Limak na gawin kaya ikrin mo. Hello. So naglihat kapsat. Maragsakan na, magay di kapsat na sa kapasip di man kay project na ba, halaga na ingrita. Kaya kapsat na dahil di kurehan na brand basta na tinugan ng mausar and you are using it for the ministry. I feel the joy. Amen? Isa niya kakapsat na datilugan na naman na may pusa rin ministry. Dati kita ng klase. So nagrigat kasi nung kititahan din ito eh. Sabi doon sa verse 1, all invades and all evil speakings. Lahat ng mga bagay-bagay. Lahat ito ay all, hindi po pwedeng some, hindi po pwedeng para dyan. Lahat ito matanggal. But in order for you to become partakers, bakit po ba as this contaminates the very essence of holiness? Intindihan natin? Kung meron pong malis sa isipan mo, at merong hypocrisy, at merong envy, at meron pong evil speaking, at meron pong gain, hindi kailanman titingkat ang holiness sa buhay natin. Hindi magiging epektibo na tayo po ay maging kabahagi ng isang ministry. Kaya sabi ko dito sa mga gospel class teachers natin kagabi, sanabi ko sa kanila yung mga BYIers natin, mga young people natin, gusto kong wakasan ang February na sana ito ang huling pagkakataon na ako ay magagalit at ma-high blood sa inyo kasi sa mga kalukuhan na pinaggagagawa niyo. At daka kung may kalman, may nayo kayo. Tumaktatol ka ng dukul-dulok, pangasin ka, tumakarati ka di Hans. Nakatampay din natin mo tatang, hindi ka tayo. Hands that praise God, di ba? Oh, hands that praise God. Hands, ha? Kapay di only boy. Kailangan nga, ganak pa lang di mama. Mabalik ka sa chip. Hands mo dyaning. Kaya favorite kung bagay. Karakiya ba rin? I'm saying this kasi lahat ng mga makakala nyo, yung mga kalukuhan nyo, hindi ko alam ko yan, hinihintay ko lang yung chimpo na kayo mag-sorry, pero walang nagsusorry. Kaya kahit ayaw kong magalit, kasi nakakasama ito sa aking spinal. Nai-stress ako. Inagalit pa rin ako. Sabi ko kagabi, sana ito nang huli kasi we'll be starting a duty tomorrow. And let us go forward and claim holiness in our lives. Napakarami nating ministry pero napakahirap paano magbunga ito. Kaya merong hypocrisy sa buhay natin. In verse 3, magiging partaker tayo. In chapter 2, verse 3, anong sabi niya? If so be you have tasted the Lord is gracious, partaker of God's grace. It is tangible as it can be tasted, as in the food. Alam niyo ba yung grasya ng Diyos? Ang holiness ay tangible. Hindi po ito intangible. Pag sinabi natin intangible, hindi nakikita. Pero ang holiness pala ay nakikita. Kasi nahintulad dito na ang grasya ng Diyos ay nahintulad sa pagkain na ito'y natitikman. Amen. Tasted, sabi, nasubukan mo, nakamtan mo ang grasya ng Diyos. So let us be partaker of God's grace. So a person who claims himself or herself as a believer but do not strive to be holy is one who rejects God's grace. Huwag natin i-reject yan. Kasi pag i-reject natin yung grasya ng Diyos, ay i-reject natin yung grasya ng kaligtasan.
Kaya nga sa Bible, dito nga sa basahin nyo sa 1 Peter at sa 2 Peter, inukuman niya, patunayan nyo inyong pananampalataya, magpatuloy kayo, in spite sa mga persecution, in spite sa mga trials, in spite sa mga problema, huwag kang susuko! The more ka sa atin na mag-grow, ito yung sinasabi ni Peter. Amen? Pero yung mga Kristiyano ngayon, konting pagsubok lang, tumitiklop na. Parang isang boxer na nung makita yung kalaban at pag-ring ng bell, hindi pa sinusuntok, knock-out na siya. Kanya tinafter kami Jai bayad mo lang ang tulos. Nakakaya ang buhay natin, pero hindi natin nakikita. Bakit po ba? Because in reality, we are not partaking God's grace. Ano pa? In verse 12, not only God's grace, but good works. In verse 12, sabi dito, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may be by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Diyan yung tao, diyan may isang tao, nasa spiral ng agbalik na huli, yamin na aramin na dapat na sa good works. Managtulog, lumababaw nung saan nga, buto-buto-mut. Bakit naman? Oo nga. Abay, may supply! Ito yung people ladies. So, handa na makipagpahan ka na tayo ni Tiazaw. Aslada ka nung maid nga agong ugas. Ang klaseng pananampalataya ito. Kabata-bata mo pa lang, ganyan ang isipan mo. Ako noon, because hanya kaya dapat kinina ka pa eskwelahan siya. Pinupupormi ka na kinatapos ko di papapala. Amin nga rami diyan, trabaho, uray na kay babaon. Why? Because magipanganakin niya. Han ko nga kaya, kanas nga diya, katadati, bagan na kakapsat ko, mangan lang din mo, mahangapay mo ang mga trabaho. I do not want that. That's why naman, paano kaya dati makita kayo rin, alam na kita ilabak, linisak, unusan. Pero kaya people ngayon, hindi gano'n. Pagkatapos sasabihin nyo, believer kayo, anong klase? Huwag yaman ang may kauray no. Sa kasapulan, awan may saan. Damak kinina, in-train na kami na kasyon. Nung tata, gaputi ka BBC, i-parents naman, gaputi ka gadget, hantay mga disiplinahan tayo. Hindi pa ako believer no. Dahil pa panakabalay, luman agawis na mamangan, makipanganta, ngem, datayo tiyak bukas. Amen? Katuwa ka na kayo. Sila ka man dapat tiristawara. Insidang nagkaroon na kita pamaya. Inibos mo dyan gatas na. Nagbiro ka pa'y chocolate. Uyaw pa lang dyan. Balay na lang pa lang. Pagkatapos sasabihin mong believer ka, shame on us. We can never be partaker of good works. Again, in order for us to be doing good works, we must abstain, sabi rito, from fleshly desires in lust. Yan yung qualifications eh. Kanina, lay aside. Ngayon, abstain sa mga bagay na ito para makita sa iyo yung good works. Amen. Ano ba kasi ang ginagawa ng mga fleshly desire at mga lust na ito? Na ito yung sabi niya? God. Because it makes us unstable. Kung yung fleshly desire ang nangingibabaw sa atin, unstable tayo. Hindi lang unstable, undecided. Hindi lang undecided, undisciplined. Hindi tayo maturuan. At hindi lang undecided, undisciplined, or unworthy. Yan ang resulta. Kung yung fleshly desire ang nangingibabaw, we cannot perform good works. Amen. Another point number 1.
Partakers of God's grace, partakers of good works. In verse 24, in chapter 2, partakers of righteousness. Yan. Are we capable to live righteously? The answer should be yes. Amen? Wala pong sagot dito na it depends. The answer is a resounding yes. Why? Sabi dito rin sa Bible, because we are deep to sin. Christ died bearing our sinfulness and wickedness on that cruel cross so that sin will no longer have its rule on our body, on our mind, and on our soul. Only then that we can live righteously. When we have realized that our fleshly desires, our sinfulness were already crucified by Christ in the cross of Calvary. Kaya sinasabi ko sa inyo, bakit maraming Kristiyano ang immoral, pati mga pastor, adulterer, Kristiyano, corrupt. Bakit nangyayari yan? Bakit? Kasi hindi nila naintindihan kung anong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang alam nila nila, niligtas sila. Hindi nila alam na niligtas sila sa kasalanan at sa paggawa ng kasalanan. Isu mamasa kung liklikan tayo tibaso, at yung hangway paganahan tayo magkamali. Nung magkamali tayo, let us be quick and ready to us. What? Seek forgiveness from Him. And to restore right away. Hindi yung ginagawa ng iba na nahihiya daw. O, bakit hindi ka pumunta sa church? Nahihiya po, pastor. Ang hirap, nahihiya ka, pumunta ka, harapin mo katotohanan. And seek forgiveness. At tumayo ka muli. Nalulubog ka na nga sa kasalanan pagkatapos wala ka pang, ang rason mo, nahihiya ka pa rin. Ang kapal ng mukha natin. In verse 25, ano sabi dito in chapter 2? You were a sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Righteousness will never lead us becoming astray. Righteousness will never lead us becoming a backslider. Righteousness will never lead us rebellious. Pero sabi dito, for this is our former life, but now we must stay under the sheepfold of the shepherd. There is the sheepfold of our shepherd, and the sheepfold is our church. Amen? Ay, marami sa atin dito, sinasabi ko sa inyo, ang kasalanan dito. Nagagawa natin kasi ang sheepfold, ang church ay important sa buhay natin. So muna is partakers, pangalawa is purified. Yan yung power ng holiness. Pinupurify tayo. Pupunta tayo sa chapter 2 pa rin, nandito pa rin yan. Purified means cleaned, decontaminated, or refined. Sino kada kayo kahit na nga pinumiti na doon, ba't ka na nga isigurado mo na ito nalinis. Sino kada kayo iti mga bitinilata at sa mga kitab no nag-expire. Di po ba? Hello. Chapter 2 gives us the particular areas in our life that must reflect our refined character, not only on our appearance and passion. Or rather, chapter 3. Chapter 3, andito na tayo. Diniwanan na natin yung chapter 2. Yun ang point number 1 natin, that we become partakers. Pero sa chapter 3, that we are purified, andito. Kung ano dito, nga dagito'y na asawa nga bababae, kat very fanda, iti fashion ng appearance. Right? Ano? O, ano di ko nga dito'y, kinumkumporme nga apparel ti ibadong, ang mga design iti herdo ti aramidon, just to make you look good. Ito yung sinasabi ni Peter. O, pero nung sabi na, in verse 3, whose adorning let it not be outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting of an apparel, but let it be the hidden man of the heart, that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God
of great price. So sinasabi niya dito na importante nga yung appearance sa atin, pero tingnan natin na mas importante yung puso ng bawat isa. Amen? Kasi ito ang mahalaga eh. Kaya marami sa atin na nalilate kasi ilang oras na paikot-ikot sa salamin. Conscious kayo sa mga appearance ninyo. Isang lugar, conscious sa appearance na dito. Wala ka pera ka pukis. Wala ka ni Janua kinutong. At di ba ni Janua parehas, di jadi parehas. And then di book na, kulot, parehas. Yaman na, kadagayan balo na nga itutugot na. Sinasabi dito that purified, umuna, in verse 1 to 6, is in our conversation. That as women, inherent qualities is to adorn themselves with goodly apparel and hair design, yet what attracts and gives a lasting and most influential impression is on the manner of the way we converse with people. Yung pananalita natin, yun ang nagkapagbigay ng atraksyon. Hindi yung pagwapuhan, pagandahan, or pagarbuhan. Kaya makinig kayo mga young people. Hindi yung nagugumaling ka sa ganda ng isang babae. O kaya kayo mga dalaga, nauulol ka sa kagwapuhan ng isang binata. Hindi po ganun. Dapat tingnan mo kung ang kanyang pananalita ay nakakapagbigay biyaya, gloria sa pangalan ni Jesus. Conversation. Kasi sabi dito, let your conversation become as the gospel of Christ. Sa ating pananalita, but beware kasi maraming mga galing magsalita, mga sweet talk and sweet nothings. Pero wala parang silbi, lulukuhin ka lang, i-scam ka lang. Maraming magsasabi, oh, nagpintas ka, kasla ka nga bulan. Question na raman niya nga bulan, full moon, half moon, quarter moon, we know. Diyan bulan hindi Muslim. Kayong, kasi marami dito, bibigyan ka lang ng chocolate, pipiyok ka na. Bibigyan ka lang ng bulaklak, ayun, nakikilig ka na. Huwag kang maging gaga. Bilang isang mananampalataya, mas maigi yung laman ng puso mo, hindi yung nakikita ng mata. Kasi lahat ng mga tao na nagkasala ay dahilan na una yung nakita ng kanilang mata kisa sa sinasabi ng Panginoon. Are you listening, people? Conversation. Always respectful and humble, pero ito po sana is as unto the Lord. Yung conversation natin is unto the Lord. Ibig sabihin niya, pinagpapala at nag-glorify ang pangalan ng Diyos. Yun sana ang conversation natin. Dito mo rin maralaman kung yung tao ay totoo o hindi. Secondly, sa purified, not only in conversation, in verse 8 to 16 ng chapter 3 is compassion. I mean, we don't have time to read it. Pero dyan yan, sulat yung mga verses, basahin ninyo. Compassion. Anong ibig sabihin ng compassion? Be loving, be pitiful, be conscious, be peaceful. Yun ang sinabi dito. Huwag yung naghahanap ka ng kaaway mo. Ikaw nga may sana lawala-wala, bibiro ka iti sa putang. Kasi iti Kristiyan mo tayo, at bibiro ka iti. Hindi ito, mabantayan niya dito. Bibiro ka iti kachismis mo. Uray ka iti, mag-ibagatin ka iti barong kachismis. Iwasan nyo na ito yung kakasa. Because you will always be what in a defeated man. Sabi ko ito, it means our compassion must be focused on things that excuse evil. Yung ating pagmamahal ay nakafokus sa mga bagay-bagay na tinutuliksa ang kasamaan, ang kalukuhan, ang korupsyon, at kasalanan. Doon sana nakafokus yung
pag-ibig natin. Hindi yung kasi kaibigan mo yan. Kahit tulisan, mahal mo pa rin. Hindi. Kasi kapatid ko yan. Kasi magulang ko yan. Kasi kapamilya ko yan. Kung alam mo na masama yung ginagawa niya, i-rebuke mo. Amen? Huwag mong katiga. Remember the story in Numbers? Kung bakit na-promote si Phinehas? I think that was in Numbers 15, if I'm not mistaken. Nagalit ang Diyos kasi yung prinsipe ng Israel ay nakipagrelisyon sa prinsesa ng Moab. At nagkaroon sila, yung bahay-sambahan, ginawa nilang hotel at pinaraan ng motel. Nagalit ang Diyos at pinarusahan ng Israel. Para matigil ang parusa ng Diyos, pumunta sa Phinehas at kinuha niya yung sibat at sinibat niya itong si Zimri. Zimri. At yung babae ay si Cuspi. At bumaon yung sibat sa likod ng lalaki hanggang tumagos doon sa babae at bumaon yun sa ground. At doon na ang tala, nampat, natigil ang kaparusahan ng mga tao ng Diyos. God says, because what you have done, Phinehas, you will now be a leader of my people. Alam niyo mga kaibigan, ayaw nating mapasaktan ang ating mga pamilya kahit nabubuhat sila sa kasalanan. Tinutolerate natin. We should not be doing like that. Compassion must be something that is excusable. Bad company, bad behavior, bad character. A compassionate believer has a guarantee to see and experience, sabi dito sa verse 10 in chapter 3, ang ganda, for he that will love life. Gusto ito ng mga dalaga at mga binata. For he that will love life. Sabi dito, hindi niya sinabi na, for he must have life. Sino ang magmamahal ng buhay? Will sow good days. Let him refrain his tongue from evil and his lips, that he may speak no guile. Yan yung compassion. You will see good days. Ano yung good days? Maganda yung kinabukasan. Mayat iti pagbanagan, isumalit ako matinamtamang anda kada tayo nga mayat da ito'y natawan para itong gamay sa. Amen? And not only purified in conversation, in compassion, but also in conscience. Often defined as inner feeling. Conscience is defined as inner feeling or sense of right and wrong about your action. Yung may sense ka. Pero ang tao wala ng sense. Hindi mo alam kung tama o mali yung ginagawa mo. Kaya pala, sinasabi dito na wala na tayong conscience. Kayo mga young people, binabalaan ko kayo, hindi nyo alam na masama ang ginagawa nyo. Wala na kayong konsensya. Hindi na kayo naawa sa church. May mga taong nagpupursige sa ministry, nag-iimbita, nagpipreach, ginagawa ang lahat. Pero kayo, hinahayaan ang sarili nyo na mabuhay sa kasalanan at gumawa ng kasalanan. Wala na kayong konsensya. Kaya walang pagpapala ang church na ito. Kasi sa mga taong malasubas ang lugar. Kahit na kung naituturo ang tama, ayaw pa rin sumunod. Yung sabi ko dito, it is best defined as our moral compass. Conscience is our moral compass. In verse 16, sabi ko dito, having a good conscience, that whereas they speak evil of you as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Tingnan nyo ito. Uray man nga ibagadakin ka, ibagadaman nga, maditya aramidin, yung gapo, tagrang rangarang, ikinasayat nga testimony, kan aramid kin ka, they will learn who you really are. Having a good conscience. Ito, yung na-purify, ito yung ginagawa ng holiness sa atin. Nagkakaroon tayo ng konsensyang maganda. Hindi konsentidor. Amen! And lastly, the third point. In chapter 4,
persevere. First is partakers, second is purifying, and persevere. Often described as persistence and consistency to move forward, even in the face of difficulties. Verse 19, kahit kung maibasa, iti verse 19, iti chapter 4. Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Verse 19 summarizes what Peter kept on reminding these believers living outside Israel. Beginning chapter 1 to chapter 4, nami-mention dyan yung word na suffering. Bakit nga ba may suffering? Di ba napakaganda sanang maging believer pag walang suffering? Hindi mo na kailangan yung pananampalataya kung wala ng suffering. Kasi maraming magjo-join dito kasi nakikita na wala tayong suffering. Maraming magjo-join, ay maganda palang maging believer, walang suffering. Doon na lang ako. Wala palang nagkakaservice sa mga believer. Wala palang napipresent sa kanya. Hindi maging believer na ako, but it's no longer faith. Amen? Makikita natin dito ang kadahilanan na may suffering. Suffering, this is not only a hurdle, but extreme difficulties. It is called trial that we will be encountering in life if we embrace holiness. Suffering ay andyan. Kaya maraming Kristiyano ngayon ay hindi nagsasuffer because ayaw nila ng holiness. Bakit nagsuffer yung mga disciples? Bakit nangamatay sila maliban kay John the Beloved? Because they strive to become holy. Kasi sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. And because they strive for holiness, they suffered persecution, they suffered tribulation. Sabi ko rito, take note that suffering. Maraming taong nagsasuffer kasi sa commitment. Huwag yung kinarasify ni Peter dito, yung suffering dahilan sa kasalanan. Hindi po yung suffering. Yan po ay consequence ng kasalanan mo. Pero kung ikaw nagiging holy, nagiging faithful, nagiging partaker ka, nag-purify ka, ano mangyayari sa iyo? Dapat mag-persevere ka. Oh, you see. Sabi ko rito, the greatest test of our faith lies on suffering and commitment. And sabi ni Peter dito, faith is tested to know or to show if that is a sincere faith. Kung yan ay genuine na pananampalataya, pinilo, tugaw ka ng gusto. Nuapay nga kan undergo tayo ti suffering, trial, tapno matistik ti pamati tayo ng paisot. That's why we need to persevere. Hanggang niya sumanod ka nga dako, sumasubsubok hindi pamati. Faith is tested to show and determine the strength of our faith. At nung marukot, itipiksa, iti pamati tayo. Kaduang kada tayo, hantayo nga kayat, tapi panangkita tayo, nakapsot tayo. Haan! Kaya nga maaramid, dagay haan mo pa nga nakaaramid. Why? Because greater is you. Greater is He that is in you than he that is in the world. Nakadung ka na tayo, di hanggang makapag-commit. Abay, dati panangkita tayo, hantayo nga kaya. Panangkita tayo, agkurkurang tayo, panangkita tayo, defeated tayo, panangkita tayo. Obri tayo. Yung sabi ng Panginoon, prove me. If not, I will open up the windows of heaven and pour out blessings that there be not enough room to contain. Naniniwala ba kayo doon? Ako naniniwala doon. Pero mga tao ngayon, nagiging practical instead of becoming spiritual. Faith is tested to remove or to burn away the dross or impurities in life. Yan si Rhea, alam niya yan. Isang chemical engineer yan. Bakit mo sinusunog ang ginto para maalis yung impurities? Oh. Bakit mo bumbong-bungon dyan may sang abantay? Tapos parwarin dyan na ba? At kalpasan ka rumor dyan na ba? Gilingon dahil na. Nagbigat ka naman, di magiling.
ada iti coarse, ada iti fine, and ada iti super fine. Depende di classical characteristic, iti all. And once nga naala data, i-undergo data iti process, magnapay data iti laboratory. And once nga naunong data, mapuuran pa data to come up with what we call gold of the highest value. At yan ang nangyayari sa buhay natin. Kaya may suffering because God wants to remove the trust and impurities in our life. Amen? O, ayaw nyo mag-amen. Gusto nyo lahat maging holy pero walang suffering. It cannot be. Kasi habang nandito yan tayo sa balat ng lupa, adang-ada di suffering. Hindi pwede ko na dito. Not only in suffering, persevere in suffering, but persevere in service. Saan naman ito? Sa chapter 5, kaya sabi ko sa iyo, buong book ito. At sa pagsilbi sa Diyos, anong sabi doon sa chapter 5, in verse 2? Anong kailangan natin? Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, in service of the Lord. As we persevere, we must do it willingly. Not of feel to lumor. Sabi dito, ano ba yung feel to lumor? Pambirang research ko ito. Ito pa yan, illegal or illicit gain or illegal profit. Huwag natin gawin ang ministry para ikita ng pera. Gamitin natin ito in other terms. Huwag mong idahilan na kaya ka naghihirap kasi involved ka sa ministry. Amen. See? Ano yan? Filthy lucre. At sabi niya, andyan sana yung willingness sa atin. In verse 3, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Alam niyo yung pagkakaiba ng example at ensample? Example is to the outside. Ensample is to the inside. Para ikaw ay maging ensample sa mga kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo. Oh, hindi yung Iglesia ni Cristo. Iglesia ng Panginoong Diyos. Ay, ikaw nagsisilbi para ay sika nga, kita anda ka na, ay bilibak di man na kita. Surado ba't man iso? Katuhan ka na tayo, kung ka na, may magbagat out of experience na, nasubukan mo lang, hindi. Ilang taon ka na lang naging preacher, pals tumigil ka na. Ilang taon ka lang naging gospel class teacher, nung estudyante ka, pero may professional ka, ayaw mo na. Bila ka na. I wish makita ko yung mga professionals natin, mga house of religion natin, mga adults natin, na nagtuturo ng mga bata. And that would say, this church is now grown to maturity. Pero marami nagdadahilan sa atin. Parang akala natin mga young people lang ang pwede magturo ng mga bata. Mga single lang ang pwede magturo ng mga bata. Lahat tayo pwede. Amen! Kailangan maging particular tayo at maging persevere tayo. Kasi pastor, nagagalit yung mister ko. Bira ka naman, yung mister mo, panalangin mo yan. Pag pinalangin mo yan, sasagutin ka agad ng Panginoon yung panalangin mo. Kasi, sabi ko rito, examples to the believer. And in verse 5, in chapter 5, sabi dito, likewise you younger, submit yourselves unto the elder. And all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Maraming naman din siya dito. Alam niyo ba yung pride? Napakahirap aminin na may pride tayo. Pero tingnan niyo, yung pride na ito is nakakasira sa ating pananampalataya. At dapat po itong matandaan. Kaya sabi ko dito, verse 5 culminates the message Peter emphasizes about submission. In the earlier chapters, sabi niya, submit to authority in government. And then second, to wives, submit to your husband in a family. Nakita niyo? Kung gaano kahalaga yung pag-aralan natin yung salita ng Panginoon, hindi lang by isang versikulo, tingnan natin sa buong book. At yung third dito is to servants at sa mga younger as to the church. So from the government to the family and to the church, there's only submission. Amen.
At ang kailangan natin dyan para sa pagsilbi, sa service sa Panginoon. Kaya sabi niya dito humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. May mga membro dito na hindi naman na-involve sa anumang ministry. How can God exalt you? Exaltation is in the way of answered prayer. Exaltation is in the way of healing. Exaltation is in the way of promotion. Exaltation is in the way of peace within your family. Pero paano mangyari ito? Kung tinatakasan natin yung pagsilbi sa Diyos. Ini-excuse natin yung ating sarili. But all must be under the Lord's will and glory. Yung sinasabi ko sa vision dito is unto the Lord. Hindi yung nagsasubmit ka kasi natatakot ka. Hindi po. Magsasubmit ka as unto the Lord. Yun palagi. Kung nakukompromise yung relasyon mo sa Diyos, mananaig pa rin ang relasyon mo sa Diyos kaysa sa relasyon mo sa tao. Ito yung sinasabi ni Peter dito. In verse 8, as we conclude this message, sabi niya, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Pag sinabi natin be sober and be vigilant, it means free from every form of mental and spiritual loss of self-control. Free from any form of mental feelings and physical and spiritual loss of self-control. Diyan hangkat nga maanawa because you are no longer sober. You are no longer vigilant. So dati anak tayo, dati makita tayo mga tao, maapay nga hanggang maanawan kasi lang natiwal. Why? Because they are under the influence of anong nasa influence sa kanila? Another spirit. Pag uminom ka, nalalasing ka, you are not of yourselves, right? You do not control yourself. Pero mga Kristiyano, hindi naman umiinom. Pero wala silang control. May magkakita ng pagkain, nakakain ng kanina, nagugutom ka. Gusto kong kumain. May mga tao, pag nakakita ng magandang lugar, gusto niyang puntahan. Ilagyan niya nung kalendaryo niya. Dapat dito sa March 31 hanggang sa April 3, andun sana ako sa Mount Pulag. Alam niya, may walk of faith tayo. Magkano ba yung contribution natin sa walk of faith? Di ba 400? Magkano gagastusin mo sa Mount Pulag? 150 sa registration, 250 sa tour guide. And sa another level, another 250. So gagastos ka doon ng higit 1,000. Pagkatapos mapapagod ka pa, magugutom ka pa. Hindi mo rin makikita yung sea of cloud. Pero maraming ganyan mga Kristiyano ngayon, kung ano-ano ang nakikita. Ay, gusto ko rin maging ganun. Ang yung ganyan din kabsat, loss of self-control is very critical. Sabi ko dito, this can only be defeated with an attitude of self-discipline. Self-discipline will defeat uncontrollable circumstances in our life. So as we conclude this message, holiness, the might of holiness. Umuna, makinig kayo, tingnan niyo yung verse ninyo. We will become partaker of God's grace, partaker of good works, partaker of righteousness. Second, we'll be purified on our conversation, in our compassion, and in our conscience. And third, we will persevere during suffering and during service. Kaya kami ako, Diyos. Tinatoy na sa ahasin ka sa kahit imang tungari, di puso, tinanggal maysa, tinanggal na katubo,
Itulang ko kang siya ko, Diyos. Iti panangawis mo, iti kong galwais. Ano kumpleto, tinadyo na hindi, kung saan kami nga kararan. Iti true, iti grasya ng kasi. And today, we touch each and every one heart as we do. Matter this invitation for you. Kayo kami bro, tinadyo na simbahan, you know. What has been happening in your life. Are you going to seek for holiness? Sakay ka man kaliya, tikari-kari. You can say to God, here am I, Lord. I know that I am a believer. But my life has not been pleasing in your sight. There are many doubts, there are many anxieties. There are things that I cannot control. But today, Lord, help me. Give me that self-discipline. Help me to become partaker. Help me to be purified. And help me to persevere. Ito palang nagagawa ng holiness. Sana mangyari ito sa akin, Panginoon. As I claim holiness today, forgive me. And let me lay aside all malice. Everything that hinders holiness. Let me abstain from fleshly lust and fleshly desire. At this destroys holiness. Kada kayo kabisidas eh, sympathizers din. Sampai kumatay sigurado yun. Hindi ba nakaisalakan, nagkagdaka. Ginawat mo ni Kristo kas malubutin mo sa lahat. May talang ang gawata ka. Nung nung nag-claim mo nga siya na namati, Yesu marunong magkaya-kaya mo. Ngay biyag, iti holiness, iti biyag. Iti nasantuan nga panagbiag, tahapayaya, at dadita, iti pagor niya ako Diyos. Panang sumbat na iti kararan mo, panang itid na iti kasapulang, panang protect na, panang agas na, panang aramid na, na nasayaan ka na tao. Only God can do that. So, ito yung nagsapa as we conclude our service. We listen to God, here am I, Lord. Let holiness become my life. Ako Diyos, kumatay tayo. Sigati makamu, na niya ipirig na ganito ka. Ganito na magagayong ng bisita sa Diyos. Ay gumitin mo sa Lord. Kasabay kumatay, ay pagkaya isuti mapasama. Tulungan nga po Diyos, itong gagmay sa katakang, itong may diyan mi, ganito ka ng mensahe. Awan di kabawilan mi, tulak na kanila. Kung dawagan niya po Diyos, hindi pa nagigawin ito sa tuwan ng Espiritu. Tulungan ka kami po Diyos. Makita ka kami, hindi sa tuwan niya parang parang panahon, hindi arap. At sabi ko mata, mapadayawan ka. Hindi na matalati na aldaw, hindi na ito yung amulan. Kapay, di March 1, February. And I pray for the church. Forgive us, Lord. Kada ito'y dang uncleanness, wickedness, sinfulness. May nararapid, dahil ito'y dang nangimbo, isang man. Kaya so iti kapuna nga awan, iti nagbanbanagan, dahil ito'y dang nangimiste. Katangag sa pa. Si papakumbaba kami, at papakasi isang wanang pakawaling na kami. At sapay kumata, mapainan, dahil ito'y dang nakatao ng mga irurungan. Hindi na sa tuwan na namin. At saan na nadobliyon, kung aramidon, dahil ito'y nakapaso na. I pray, Father Lord, na iti power, the importance of the holiness, the might of holiness, will manifest in our life. In each and every member of this church, makita ko mga ganyan. Pangasim ako Diyos, asya na. Nagtitigaw at ang kararan ko, tinagan ni Kristo. Amen. Thank you so much. Maraming participants me, sympathizers me, and mga Jawis, the family camp, April, March 31 hanggang April 3. So that ay family camp tayo. Mula yung pagkakali ni Diay, so you are all invited to join us.